May nakikitang paraan ng Department of Justice para tugunan ang siksikan sa kulungan. Kasama rito ang pag-decriminalize sa ilang kaso gaya ng libel at abortion. Pero ang liderato ng Senado umatras pagdating sa abortion. Nasa sentro ng balita si Luisa Erispe, live. Angelique, nagtutulong-tulong na nga ang iba't ibang sangay ng gobyerno para matugunan ang problema sa pagsisiksika ng mga persons deprived of liberty sa loob ng mga kulungan. Isa naman sa nakikitang ang solusyon ng Department of Justice ay ang ma-decriminalize ang mga kasong libel, dueling at abortion. Sa 386% na congestion rate sa lahat ng kulungan sa buong bansa, aminado ang gobyerno hindi na maituturing na makatao ang pag-uumpugan ng mga PDL sa selda. Kaya ngayong araw sa National Decongestion Summit, may mabilisan at pangmatagalang solusyon na inirekomenda para dito. Isa sa inilalatag na agarang solusyon ng DOJ ay ang pagdedecriminalize ng mga kasong libel, abortion at dueling. Sabi ni Asik Miko Clavano, tagapagsalita ng DOJ, binuo nila ang rekomendasyon dahil naniniwala sila na mababawasan nito ang mga PDL na papasok sa mga kulungan. That's the extent of the recommendation na we were able to give data. So it's possible that it could decongest to a certain extent, pero we don't think it's the full solution to the problem. Isa yun sa mga sinusulong ho natin, pero hindi yun yung pinaka main solution ho natin. It's one of the many. I wouldn't say it would make a big dent. Siguro meron talagang mga ma-release dahil sa decriminalization ng libel and abortion, but that only pertains to a small profile of PDLs. Sa ngayon, rekomendasyon pa lang ito ng DOJ na hindi pa nagsisimulang talakayin sa judicial at legislative system ng gobyerno. Pero kung si Senate President Juan Miguel Zubiri ang tatanungin, posible siyang pumabor sa libel at dueling. Pero sa abortion, malinaw na sa ngayon na hindi siya sang-ayon. Kaya lang, handa pa rin anya silang pag-aralan ito sa Senado. Itong mga kasong ito could only be maybe more on fines, and when you decriminalize kasi doesn't mean that you will not be fined, but at least they will not be jailed. Pag-aralan natin. I don't want to make a comment at this point in time. Pag-aralan natin mabuti. But personally, I'm anti-abortion, so all life for me is sacred. At any moment of conception. Si House Speaker Martin Romualdez naman, sinabing handa ang Kamara na pag-aralan ng rekomendasyon. Nakikita din anya na paraan ito para maungkat ang pagbibigay ng patas na penalty para sa mga nakakagawa ng krimen. The House of Representatives is ready to consider and will seriously study several key proposals that merit serious contemplation and support. This review will assess the deterrent effect of these classifications and consider the decriminalization of certain offenses like libel, abortion, and dueling. Our goal is to ensure that every punishments are proportionate to the gravity of the crimes thus committed. Bukod naman sa decriminalization, inilalatag din ni Speaker Romualdez ang iba pang handang pag-aralan ng Kamara bilang pangmatagalang solusyon sa congestion. Ilan na dito ay ang pag-amyenda sa ilang batas, pagbuo ng Unified Penology System at pag-focus sa rehabilitasyon ng mga PDL habang nasa kulungan. Ang Senado naman naniniwala na solusyon din ang pagbuo ng Supermax Facility para hindi na magsiksikan ang mga PDL sa New Bilibid Prison at sa regional facilities. Pero ang Executive Branch sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, naniniwala silang solusyon pa rin ang digitalization para sa mabilisang pagproseso ng mga kaso at dapat ito ay pagtulong-tulungan ng lahat ng sangay ng gobyerno. Ito din naman ang pinagtutunan ngayon ng pansin ng Korte Suprema, ang pagbuo ng single carpeta system para sa pagmomonitor ng mga kaso ng mga PDL. We are revising the rules on criminal procedure to ensure that criminal cases are processed expeditiously from the beginning of the case up to the end. Also, we're trying to use technology in our court processes also to ensure that the processing of cases is expedited. This event is in line with our administration's priority to decongest our jails and prison facilities, and to enhance the efficiency and effectiveness
of our justice system. This gathering is most welcome as it demonstrates the commitment of the entire government to expedite the processing of criminal cases. Angelique, itong jail decongestion ay parte ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 sa ilalim nga ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ayon nga sa Pangulo ay isa ito sa prioridad ang magkaroon ng maluwag na mga kulungan dito sa Pilipinas. At ang target nga ay by 2028, ang New Bilibid Prison na ngayon ay siksikan ay magiging maluwag na o mawawalan na ng mga PDL at malilipat na sa mga regional facilities o kaya ay sa Supermax facility itong mga PDL. Dito naman sa abortion, libel at duwiling, ito ay pag-uusapan pa at ito ay hindi long-term solution. Ayon nga sa DOJ, ito ay short-term solution para hindi na dumami pa yung mga papasok ng mga PDL sa mga kulungan. Angelique. Okay, napag-usapan ba itong pagpapalawig sa mga prisoners na eligible for pardon, no? O yung mga binibigyan ng executive clemency, ito ba yung napag-usapan din? Angelique, nung mga nagdaang mga pag-uusap at kanina rin ay nabanggit dito sa summit na humiling na rin ang Bureau of Corrections ng bilang ng ilang mga PDL na humihingi nga ng executive clemency. Pero sa ngayon ay hindi pa natin nakukuha yung eksaktong bilang nito at hindi pa nasasagot ng Executive Department kung ito nga ay naaproba. Pero yung carpeta system o single carpeta system na ginagawa ngayon ng Korte Suprema, ito yung magiging monitoring ng lahat ng mga judicial court ng regional o kaya kahit ng Korte Suprema sa mga kaso ng bawat PDL. Dito ay monitor kung sakali ay yung PDL, pwede na siyang bigyan ng parola, pwede na siyang bigyan ng pardon, magiging mabilis na yung proseso dahil hindi na madedelay yung pagbibigay ng pardon o parol sa mga PDL na maaari nang makapag-avail nito. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.